Ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Do you believe na ang Diyos ay merong personal will or personal purpose sa iyong buhay? Because hindi ka nilikha ng Diyos by accident, hindi ka nilikha ng Diyos nang wala siyang personal na gustong gawin or i-accomplish sa iyong buhay. So every one of us as believers of Christ, especially, tayo ay dapat naging sensitive kung ano ang personal will or personal purpose ng Panginoon sa ating buhay. And as you trusted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, maaring ilang taon na ang lumipas, and maybe some of us, until now, hindi natin na-discover kung ano yung purpose ng Panginoon. So it is very important na yun ay patuloy nating hanapin, patuloy nating hingin sa Diyos sapagkat yun ay i-reveal ho niya sa atin. Hindi po pwede ang Diyos kanyang itago sa atin, yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin sa ating mga buhay. And maybe, many of us, alam natin kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Alam mo kung ano yung purpose ng Diyos sa iyong buhay. Alam mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. But maybe ikaw ay may mga situations or may mga tao or may mga pangyari sa iyong buhay na ginagamit ng kaaway upang ikaw ay madistract at ikaw ay malihis doon sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So I hope matulungan tayo ng mensaheng ito because this message ay entitled Focus on God's Purpose. Open our Bible in the book of Nehemiah chapter 1, verse 4 to 11. And siguro basahin ko po yung nasa verse 1. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 11. At samahan niyo po ako sa pagbasa. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. And it came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in the Shushan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. So makikita natin here, Nehemiah, siya po ay nag-inquire kung ano ho ang nangyari na sa kanyang mga kapatid or sa bayan ng Panginoon kung sila ay nakalaya sa pagkaalipin sa Babylonia. And then ito po yung naging sagot po sa kanya. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. So, ang naging balita sa kanya ay isang masamang balita. Sila ay nasa matinding kahirapan, sila ay nasa matinding panganib. Bakit po? The wall of Jerusalem is broken down. So yung defenses nila ay bagsak. And the gates thereof are burned with fire. Verse 4, and it came to pass, ito po ang ginawagan ni Nehemiah, and it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before God of heaven. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love Him and observe His commandments. So makikita natin dito, binigyang pansin niya or kahalagaan niya sa kanyang buhay ang pananalangin at ang salita ng Panginoon. Verse 6, let thine ear now be attentive unto thine and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night. For the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which thou commandest thy servant Moses. Verse 8, remember, I beseech the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them, though thou were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and I will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. So makikita natin dito, binigyang pansin niya yung kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Verse 10, now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by a strong hand. O Lord, I beseech thee. Nakikiusap siya sa Panginoon. Let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's
cupbearer. So makikita natin dito si Nehemiah. Grabe yung kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Yung kanyang pagmamakaawa sa Diyos. Natulungan sila ng Panginoon. Gabayan sila ng Panginoon. Bigyan sila ng depensa at katagumpayan ng Panginoon. So sinabi rin ho ni Nehemiah na siya po ay king's cupbearer. Ibig sabihin po niyan, siya ay isang may mataas na katungkulan sa palasyo. Siya ay pinagkakatiwalaan sa pagkain ng hari or sa wine na iniinom ng hari. Kumbaga, bago yung tikman ng hari, siya muna ang titikim. Dahil para matiyak na safe yung iinumin ng hari. So makikita natin, grabe yung kanyang posisyon, matindi yung kanyang kalagayan, and in fact, hindi po siya ganun kadaling payagan or palisi sa palasyo ng hari sapagkat matindi yung kanyang katungkulan. Okay, very sensitive yung kanyang katungkulan. Pero makikita natin, in the story of Nehemiah, matindi rin ho yung kanyang naging panalangin sa Diyos para payagan lang ho siya ng hari. At sinabi nga ho ni Nehemiah, sa mabuting kamay ng Diyos, pinayagan siya. Okay? Pinayagan po siya ng hari na pumunta ng Jerusalem. Sapagkat napansin ng hari, kung alam natin yung story po ni Nehemiah, napansin ng hari na malungkot yung mukha ni Nehemiah. At in-explain po niya ang dahilan. It is because nabalitaan niya yung matinding affliction, matinding suffering ng bayan ng Panginoon. So ang naging desire niya at concern niya ay pumunta sa kanila para tulungan sila. So napansin niyo ng hari at yung sa kanyang pananalangin sa Panginoon, binigyan siya ng permission at siya po ay pumunta sa Jerusalem. And doon sa Jerusalem, makikita natin, in-encourage po niya ang bayan ng Panginoon na sila po ay maging malakas at i-rebuild nila yung wall. Muli nilang buuhin yung defenses ng kanila pong bayan. But alam din ho natin in this story of Nehemiah na sa pagpapatuloy nilang pagre-repair ng Wall of Jerusalem, sa pagtatayo nila ng defenses ng kanilang bayan, maraming mga distractions. May mga negativity, may mga obstacles na ginamit ng kaaway para sila ipapanginain, para sila ipigilan, at para sila ipabagsakin. But we can see in the life of Nehemiah na hindi po siya nag-give up, hindi po siya nagpa-distract, at hindi po siya nagpalihis dito po sa mga distractions na ito. And this message is about focusing on God's purpose. Focusing on God's goal sa iyong buhay. So, magandang makita natin yung example na ipinakita ni Nehemiah at yun din ho ay ma-emulate or ma-apply natin sa ating buhay nang sa gayon, kung alam mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay, alam mo yung pinagagawa niya sa iyo, hindi ka madaling ma-sidetrack ng mga obstacles or mga distractions. Kundi ikaw ay nananatili doon sa purpose ng Panginoon. So, in the story of Nehemiah, matututunan po natin first, the importance of living in alignment with divine purpose. Yung kahalagahan ng mabuhay ka doon sa buhay ng kalooban ng Diyos na nakasentro ka sa kalooban ng Panginoon. So napakahalaga po na makita po natin kay Nehemiah na nung narinig po niya ang balita na ang bayan ng Diyos ay nasa matinding affliction, reproach, sila ay nahihirapan, bagsak ang Wall of Jerusalem, sila ay nasa matinding suffering. Ang ginawa po agad ni Nehemiah, nag-fasting po siya, lumuhod po siya, umiyak po siya, nanalangin po siya sa Diyos. So makikita po natin in his life na sa kanyang buhay, gusto niya laging nakasentro doon sa kalooban ng Diyos. How about us? Pag nakakarinig tayo ng mga masamang balita, may mga na-experience tayo na masamang balita, naririnig po natin sa ating pamilya, sa ating church, or sa ating bansa, ano ho ba ang agad ginagawa ho nating aksyon? Many of us, gumagawa tayo ng sarili nating strategy. Many of us, ginagawa natin ang sarili nating paraan. Ang nakakalimutan po natin ay ang tawagan muna ang Diyos, ang maging sentro sa kanyang kalooban. So, napakahalaga na makita natin yung example ni Nehemiah, ang naging concern niya ay manatili ang kanyang buhay na nakasentro sa kalooban ng Diyos. How about you, kapatid? Ano po ba ang hinahanap natin sa buhay natin? Ano po ba yung nagiging sentro ng ating buhay? Nais po ba natin lagi na tayo ay nakasentro sa kalooban ng Diyos? Or tayo ho ay nabubuhay doon sa buhay na bahala na, sarili ko ng paraan, sarili ko ng strategy, sarili ko ng kaisipan. Kaya napakahalaga po, pagising mo pa lang sa umaga, ang una mo na agad hinahanap ay ang Diyos.
Ang una mo na agad na tinatawagan ang Diyos. How many of us, pag-ising natin pa lang sa umaga, nagpe-pray tayo sa Panginoon or yung mind natin naka-state sa ating Diyos? Hindi po ba maganda na pag-ising mo pa lang sa umaga, ang sinasabi mo na kaagad, Lord, maraming salamat sa umagang ito, ako'y nagising. Salamat sa isang magdamag na kapahingahan. At sa araw na ito, O Diyos, hindi ako magmamadali. Hindi ako magmamadali. Sapagkat alam ko na Ikaw ang may timing sa lahat ng aking ginagawa. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang araw na ito, uunahin kita, pakikinggan ko ang salita mo, tatawagan kita. Una kong ipa-priority yung komunikasyon ko sa iyo, O Diyos. At Lord, sa iyo ko na ipinagkakatiwala ang gagawin mo sa aking buhay sa araw na ito. Ganyan po ba tayo pag nag-pray tuwing umaga? Or pag nagising ka sa umaga, gagawin mo na lahat ng mga tasks, tungkulin, or anything na mga duties sa iyong buhay, and then, nakalimutan mo ng tawagan ng Diyos. Napakahalaga para manatili tayo sa purpose or will ng Diyos sa buhay natin. Lagi natin i-align yung sarili natin doon sa kalooban ng ating Panginoon. And second thing, recalling the Lord's goal. Alam ni Nehemiah ang priority ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun ho ay i-rebuild yung wall of Jerusalem. Itayo yung defenses ng city. At makita ho natin, mga kapatid, sa buhay din ho natin, ang Diyos ay may nakaplanong gustong gawin sa buhay ng bawat isa po sa atin. So napakahalagang maalala natin ano yung goal ng Panginoon sa atin, ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin, ano yung nais po niya sa buhay ng bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya. So recalling the Lord's goal, remembering what the goal is. Ano ang goal ng Diyos sa buhay natin? Did you ever ask God, kapatid, Lord, ano yung goal mo sa aking buhay? Ano yung plano mo sa aking buhay? Ano yung kalooban mo sa aking buhay? Because again, sabi ko nga po, ang Diyos, gusto niyang ipaalam sa iyo ang kanyang personal na kalooban. Ang Diyos hindi nakikipag-usap in generalities. Siya ay nakikipag-usap specifically sa bawat isa po sa atin. So if you give importance sa kanyang kalooban na mabubuhay ka sa panalangin at magbibigay pansin ka sa kahalagahan ng kanyang salita sa iyong buhay, makikita mo na ang goal ng Diyos sa iyong buhay or malalaman mo kung ano yung goal ng Panginoon sa iyong buhay. Because ang napakahalagang focus natin bilang isang Kristiyano ay yung relationship natin kay Lord. Kasi po mga kapatid, ang Diyos natin ay Ama natin nasa langit. Hindi siya Diyos na gusto niya lang tayong bigyan ng information. So kahit ikaw po ay mag-pray, okay, notice this statement mga kapatid, kahit ikaw ay mag-pray at magmakaawa ka sa Diyos at tanungin mo siya kung ano yung kalooban niya sa iyong buhay, gusto mo lang malaman yung information, hindi niya yun sa iyo i-reveal. Nakuha niyo po yan? Kahit mag-pray ka, at ang gusto mo lang, yung information ng kalooban ng Diyos, hindi i-reveal sa iyo ng Panginoon. Ang napakahalagang maging focus or priority natin is yung ating relationship sa Diyos. Because kapag naging focus mo yung relationship mo kay Lord, na hinahanap mo ang Diyos sa iyong buhay, yung mind mo nasa Kanya, yung pagtawag mo nasa Kanya, yung puso mo nasa Kanya, yung devotion at yung spirit mo nasa Diyos, nasa Amang nasa langit, the more na ikaw ay may intimate or malalim na relationship sa Panginoon, the more na i-reveal ng Diyos sa iyo, yung plano niya at gusto niyang gawin sa iyong buhay. That's why, maraming Kristiyano po, kahit anong gawin nila, hindi nila marinig yung gustong sabihin ng Panginoon or yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Because ang concern lang nila, yung information ng Diyos. Pero hindi nila concern yung malalim na relationship sa Panginoon. Mga kapatid, pag yun ang priority mo, kaya na lagi ko pong dinidiin sa pangangaral natin, yung kahalagahan ng prayer, kahalagahan ng salita ng Panginoon, at yung pag-focus sa relationship kay Lord, sapagkat the more na mas nakikilala mo ang Diyos sa iyong buhay, the more na mas napapalapit ka sa Kanya, makikita mo sa iyong mga nararanasan or sa pakikipag-usap niya sa iyong puso at sa iyong espiritu, ipinapakita niya sa iyo kung ano yung goal niya, kung ano yung purpose, yung priority niya sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Are we interested sa gustong gawin ng Panginoon sa atin? Sometimes gagawa si Lord ng mga situations sa ating buhay para makita natin kung ano yung purpose niya, kung ano yung gustong gawin niya sa bawat isa po sa atin. At napakahalaga na i-complete natin yung lahat ng task. I-complete natin yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Si Nehemiah, regardless of the distractions, regardless of the obstacles, nanatili siya doon sa lugar na inilagay sa kanya ng Panginoon,
at sumusunod siya sa Diyos sa bawat hakbang po niya, at makikita ho natin na natili ho siya doon sa landas or sa course na nais gawin sa kanya ng Panginoon. So napakahalaga i-accomplish natin each task na gustong ipagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kahit yung mga simple tasks, yung mga little tasks na iniisip po natin minsan hindi mahalaga, napakahalagang yun ay gawin natin at gampanin natin at bigyang pansin natin sa buhay natin. So completing all tasks. Because if our mind ay nakafix doon sa pinagagawa ng Panginoon at gusto nating magawa yung mga tasks na gusto niyang gawin sa buhay natin, then hindi tayo madaling madidistract. Hindi tayo madaling mahahatak sa buhay na hindi kalooban ng Diyos sa bawat isa ho sa atin. So, napakahalaga na i-accomplish natin each task na pinagagawa ng Diyos. And then, it is important as well to correctly identifying distractions. Napakahalagang ma-identify mo talaga yung mga distractions. Ano yung mga bagay na naghahadlang sa iyong gawain na ginagawa mo para sa Panginoon? Ano yung mga sitwasyon sa iyong buhay na nagiging dahilan kung bakit nawawala ang paningin mo sa Diyos o nawawala ang isipan mo sa Panginoon? Ano yung mga bagay sa iyong buhay na nakakapag-alis ng iyong relationship kay Lord or nakapagbabawas ng iyong lapit ng relationship sa Panginoon? So, napakahalagang ma-identify mo yon. Napakahalagang malaman mo yon. Nang sabi yun, once makita mo kung ano man yung mga distractions ng Panginoon, yun ay makakatulong sa iyo upang yun ay iyong maiwasan at yun ay iyong hindi mabigyang pansin. So maybe, may mga tao na ginagamit ang kaaway para ma-distract ka. Maybe may mga entertainment na ginagamit ang kaaway para ma-distract ka. Or may mga bagay sa iyong buhay na habits or lifestyle na ginagawa mo para ma-distract ka doon sa kalooban at nais ng Panginoon sa iyong buhay. And listen to this, mga kapatid. Ano po ba yung pwede natin ipalit doon sa plano ng Diyos sa atin? Ano po ba yung mas pinakamainam sa buhay natin? Yung ma-experience natin yung the best plan of God sa buhay natin? Or yung magawa natin yung mga bagay na kung saan masasabi ho natin distractions lang ho doon sa purpose at plano ng Diyos sa iyong buhay personally bilang isang mananampalataya. So, napakahalaga na ma-identify mo ano yung mga nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nadidistract doon sa pinagagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Then next thing, napakahalagang iset natin yung attention natin sa plano ng Diyos. Setting our attention on God's plan. Ito ho ang patuloy na makikita natin doon sa buhay ni Nehemiah. Alam niya ang kanyang priority, alam niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, at yung kanyang paningin, yung kanyang isipan ay nakaset sa plano ng Panginoon. So regardless of the difficulties, regardless of the distractions, hindi siya basta-basta natinag, nag-give up, tumigil, bumitaw, sapagkat maliwanag sa kanya kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. I mean, alam naman ho natin si Nehemiah, pinagpapalay na siya ng Panginoon. Nasa magandang kalagayan siya, nasa magandang posisyon siya. May maganda po siyang sweldo, may maganda po siyang salary. Pero alam po natin na si Nehemiah, sensitibo siya doon sa plano ng Diyos. At kung narinig niya yung balita patungkol sa affliction and reproach ng bayan ng Panginoon, na-realize ho niya na ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay ay puntahan niya yun upang siya ay gamitin ng Panginoon na maging encourager at maging example sa kanila at maging kalakasan po nila upang nang sa gayon ay maitayo ang Wall of Jerusalem, maibalik yung kanilang depensa bilang city. How about us? Kagaya po ba tayo ni Nehemiah? Sabi ko nga po, kung meron tayong gagawin or gagawin example, yung example po na maganda, yung example po na mabuti. Because sometimes as Christians, as believers, kaya tayo nadidistract doon sa purpose ng Diyos sa buhay natin, because sometimes yung mga maling example, kahit ginagawa pa yan ng karamihan, yun yung ating ginagaya, yun yung ating kinakopya. Hindi natin nakikita yung mga magagandang example na dapat nating tularan, dapat natin bigyan pansin. And the point as well na gusto ko rin pong ibigay, tayo rin ay maging magandang example. Amen? Maging maganda rin doon tayo halimbawa. Because, mga kapatid, people are suffering. Maraming tao naghihirap. Maraming tao nasasaktan.
Maraming tao nanghihina, maraming taong bagsak, maraming tao nakakaranas ng kaprisahan, takot, pangamba, hopelessness, helplessness sa kanilang buhay. So napakahalaga tayo yung Kristiyano, nakakitaan ng isang halimbawa ng buhay na may tiwala sa Diyos at ng buhay na malapit sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga po, kung tayo magiging example, hindi tayo magiging example para sandalan tayo ng tao. Tayo magiging example para tayo ay ma-build up natin yung tao sa buhay na may tiwala sa Diyos at may tiwala totally sa ating pong Panginoong Jesucristo. So, napakahalaga po na makita natin sa ating buhay na anuman ho ang meron tayo, it is good pa rin na nakikita natin ang sitwasyon, nalalaman natin ang suffering, at hindi lang natin basta nakikita yon, kundi nadadama natin yon at nandoon din tayo sa suffering. Because notice this observation. Minsan ang prayer natin, Lord, pagpalain mo ko, pagandahin mo ang aking buhay, pasaganayin mo ko, para yung mga naghihirap, matulungan ko. That's good thing. Pero sometimes, yun ang prayer natin to the point na ayaw natin na makaranas ng suffering. Ayaw natin makaranas ng mga affliction. Ang gusto lang natin, tayo ay nakatingin, nakatanaw sa mga paghihirap or kabigatan or nararanasan suffering ng ibang tao at ayaw natin ilagay yung sarili natin doon sa sitwasyon nila. Mga kapatid, ibahin natin si Nehemiah. Si Nehemiah, maganda na ang posisyon, maganda ang kalagayan, at siya po ay masasabi natin, kung titingnan niya lang kanyang sarili, wala na siyang problemahin, pero binigyang pansin niya ang welfare ng bayan ng Panginoon at nakita niya yung kanilang sufferings, at hindi niya lang yung nakita, nadama niya yon, kaya ibinigay niya yung kanyang sarili sa kanila para sila ay matulungan. And that is what we need as church. That is what we need sa ating pamilya. That is what we need sa ating bansa. That is what we need sa ating church. Or kung saan man tayong grupo inilalagay ng ating Panginoon. Na hindi lang natin makita yung kanilang pangangailangan, madama rin mo natin yung kanilang pangangailangan at tayo ang gamitin ng Panginoon upang magkaroon ng kaginhawaan yung kanilang nararamdaman na kahirapan or paghihirap. Ayun po ba mga kapatid? Are you listening to the message of the Lord? So, napakahalaga i-set natin yung sarili natin dun sa plano ng Diyos, because I can say na pag pinag-usapan yung plano or purpose ng Diyos sa iyong buhay, lagi itong kaugnay doon sa buhay na gagamitin ka ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Gagamitin ka ng Diyos upang makatulong na magbuhat ng burden din po ng ibang tao. So, set your eyes, your mind sa plano ng Diyos sa iyong buhay. That is very important. Lord, what is your plan sa aking buhay? Doon tayo magbigay pansin. And then, being obedient to God. Ito ho yung makikita natin sa story ito. Si Nehemiah, regardless of difficulties, regardless of situations, regardless of distractions, makikita natin, doon pa lang sa mga binasa nating talata, napakahalaga sa kanya ng pagtalima sa kautusan ng salita ng Diyos, at yun yung kanyang patuloy na ginawa. Kaya makikita natin in chapter 6, verse 15 to 16. Okay, chapter 6, verse 15 to 16. So the wall was finished in the 20 and 5th day of the month Elul, and in 50 and 2 days, so in 52 days, na-revealed yung wall of Jerusalem. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes. So nung nakita ng mga kaaway, nung mga nagbibigay distraction sa kanila na na-revealed yung wall of Jerusalem, na panghinaan yung mga kaaway nila, na discourage yung mga kaaway nila, bumagsak yung kanilang mga kaaway. For they perceived, dahil ito yung nakita nila, for they perceived that this work was wrought of our God. Nakita nila na yung pag-rebuild ng wall of Jerusalem, nakita nila na tinulungan sila ng Diyos. Tinulungan ng Diyos yung kanyang bayan. Pinalakas ng Diyos yung kanyang bayan. Ginabayan ng Diyos yung kanyang bayan. Na kapatid, pag tayo ay naging masunurin sa ating pong Panginoon, makikita natin na yung pagpapala ng Diyos ay nasa pagsunod. At lagi ko nga pong sinasabi, pag tayo sumunod sa Diyos, siya ang responsable sa magiging bunga ng ating pagsunod.
At the same time, pag tayo ay sumuway sa Diyos, tayo ang maging responsable sa bunga ng ating pagsuway sa Diyos. Kaya it's very important na lagi mong tanungin sa Diyos, Lord, ano ang kalooban mo? Anong pinagagawa mo sa akin? Ano ang nais mo sa aking buhay? At kung ano man yun, O Diyos, yun ang aking gagawin, yun yung aking susundin, yun yung aking gaganapin sa aking buhay. Magiging obedient ako sa iyo, Panginoon. It doesn't mean magiging perfect ka. It doesn't mean hindi ka na magkakasala. But your heart, your spirit, your mind ay napaka-focus sa buhay na nais mong sumunod sa Panginoon. Because our God, our Father in heaven, ang nais niya, yung pabor niya ay maranasan ng bawat isa po sa atin. And as a child of God, yun ay ating ma-experience pag tayo ay nabuhay na tayo sumusunod sa Diyos. Kaya nga si Nehemiah, ang unang naging panalangin niya sa Diyos, kinumpisan po niya yung kanilang mga kasalanan na sila ay hindi tumatalima sa utos ng Panginoon, sa salita ng Diyos. So napakahalaga, in this story makita po natin to focus our eyes on God's purpose, na hindi tayo madaling ma-distract ng mga bagay sa ating buhay, tayo ay laging maging masunurin sa ating Panginoon. Ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hindi lang kumain. Ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hindi lang uminom. Ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay ay hindi lang magdamit or masamsamo ang mga bagay, material sa buhay na ito. Ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay ay magawa mo kung ano man yung purpose or plano niya or nais niya sa iyo. So, napakahalaga, tanungin mo ang Diyos lagi, araw-araw, Lord, what is your will for me sa buhay kong ito, sa araw na ito? Di naman kasi po ibibigay ng Diyos lahat ng detalye o yung overall plan niya sa iyong buhay ng bagsakan. Kaya napakahalaga, every step, every day, you ask the Lord, Lord, what is your will? Ano yung pinagagawa mo? And Lord, gagawin ko yun sa aming buhay. At makikita po ninyo, mga kapatid, sa inyong buhay, makikita mo na as you pray to the purpose or to the plan of God, marirealize mo na bago mo maranasan yun, may mga bagay na kailangan mo munang alisin, baguhin, o ihingi ng tawad sa Panginoon. Kasi doon lagi magsisimula po yun. Lilipisin ka ng Panginoon, babaguhin ka niya, aayusin ka niya, and the more na mas malapit na yung relationship mo sa Diyos, the more na ipinapahayag na sa iyo ng Diyos, ito yung plano ko sa iyo, ito yung pinagagawa ko sa iyo, ito yung nais ko sa buhay mo. At napakasarap maranasan yung buhay na tayo ay nasa plano ng Diyos. And like what I said kanina po, mga kapatid, ano po bang ano po ba ang pwede nating ipalit pa sa pinakamainam na plano at layunin ng Diyos sa buhay natin? Kung wala ho kayong may sasagot, I can say that the plan of God is the best. So our response should be to be obedient to God sa kanyang pinagagawa sa atin, regardless of the consequences ng magiging actions or magiging kapasyahan po natin. Then we need to understand our accountability. Si Nehemiah, alam po niya yung kanyang pananagutan. That's why, alam natin sa story, nagpaalam pa po siya dun sa kanyang hari. At nung na-rebuild na po yung wall of Jerusalem, patuloy po siya nakikipag-usap sa hari, at nung na-please yung hari, ay pinayagan po siyang bumalik sa Jerusalem. So napakalagang maintindihan natin, to focus on God's purpose and plan sa buhay natin, mahalaga po na nauunawaan natin yung ating accountability, na tayo ay may pananagutan ultimately sa ating Diyos. Na pagdating natin sa Diyos, haharap tayo sa Kanya, lahat ng ating ginawa, yan po'y ipagsusulit natin sa Panginoon, yan po'y padadaanin sa apoy, at pag yan ho ay nasunog, wala tayong gantimpala. Pero pag may nanatili sa ating ginawa, tayo po ay kakamit ng gantimpala. So you need to understand your accountability. Kaya po, ang buhay na hindi po madaling ma-distract, nauunawaan niya yung buhay na siya ay may pananagutan. Siya ay may pananagutan sa Diyos, siya ay may pananagutan sa kanyang leader, siya ay may pananagutan sa kanyang pamilya, siya ay may pananagutan sa kanyang asawa, siya ay may pananagutan sa kanyang magulang, or siya ay may pananagutan sa kanyang anak. Lahat tayo ay may pananagutan at may ibinigay ang Diyos sa atin ng mga relationships upang makita natin ang kahalagahan ng accountability. So focus on God's purpose, understanding our accountability, and lastly, napakahalaga po ng consistency, our ongoing prayer to the Lord. Para hindi tayo madaling malistract, mahalagang lagi tayo nananalangin tumatawag sa ating pong Panginoon. Yan po ang makikita natin sa buhay po ni Nehemiah, na nung ang bayan ng Diyos,
Sila po'y nawawalan na po ng pag-asa. Sila po'y nawawalan na po ng tulong sapagkat yung mga kaaway nila hindi tumitigil sa pag-insulto sa kanila. Yung mga kaaway nila hindi tumitigil sa mga negatibong salita, sa mga negatibong kaparaanan para sila'y bumagsak, para sila'y humina. But here, Nehemiah, makikita po natin siya, ang lagi niyang ginagawang resolusyon ay ang tumawag sa Diyos, kausapin ng Diyos. Puntahan ng Diyos. Yun po ang lagi niyang hinahanap, yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Consistency. And you know what? Dahil po sa prayer na yon ni Nehemiah at sa prayer ng bayan ng Panginoon, sila ay nakatanggap ng lakas mula sa Diyos at nagawa nila ang gawain. At dun nga po sa talatang binasa natin, in 52 days, na-rebuild nila yung wall of Jerusalem. Nanumbalik yung defense nila bilang isang bayan. Mga kapatid, if we continue in our prayer, if we are consistent sa ating buhay pananalangin, maraming bagay ang ma-accomplish ng Diyos sa iyong buhay. Maraming bagay ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Because as you continue in prayer, malalaman mo each day yung gusto niyang ipagawa sa iyo at dadalhin ka noon sa buhay na nasa landas niya, nasa purpose niya, nasa kalooban niya, at makikita mo ang buhay mo na patuloy ginagamit ng Panginoon. At patuloy nagiging mabunga sa kanyang gawain. At patuloy na nagiging productive sa anumang task na nais ng Diyos sa iyong buhay. So, napakahalaga ng consistency. Every morning, you pray to God. Hindi po maganda na pagising natin sa umaga kung ano-ano na yung gagawin natin. And then pag tayo ho ay na-stuck na sa traffic, nagkaroon na ng problema sa ating dadaan, doon lang tayo tatawag sa Panginoon. That is not the will of God. The will of God, each morning, pagising pa lang natin, tawagan na natin siya, alamin na natin yung kalooban niya, pakinggan na natin siya, at ipagkatiwala natin sa Kanya the rest of the day. At pag yan yung naging habit natin, pag yan yung naging lifestyle natin, you can see your life na naka-align doon sa kalooban ng Diyos. And little by little, ina-unfold ng Diyos sa iyong buhay. Ano yung purpose niya? Ano yung plano niya? Ano yung gusto niyang gawin sa iyong buhay? At makikita mo yung buhay mo na pinagpapala ng Diyos. Makikita mo yung buhay mo na ginagamit ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Marami yung tao na nagsasuffer. Marami pong tao nakakaranas ng affliction. Marami yung tao na nag-discourage, helpless. Maring sinasabi nila ito or hindi. Pero we know, mga kapatid, na maraming tao nakakaranas po ng suffering, affliction, and reproaches. And I know, ang isa sa purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin ay gamitin ng Diyos ang ating buhay sa mga taong yun. Upang manumbalik yung kanilang buhay sa Diyos at yung kanilang direksyon ay nasa Panginoon, yung kanilang focus ay nasa Panginoon. Kaya mapaya-encourage you as well to be an encourager, to be an example. Hindi para sumandal ang tao sa iyo, kundi may example ka ng buhay na may tiwala sa Diyos at nakafocus sa Panginoon. At yun yung magandang makuha example sa bawat isa po sa atin. Para ma-accomplish mo ano man yung ibinigay ng Diyos sa iyo ng tungkulin, napakahalagang manatili ka sa kanyang kalooban, nasa sentro ka ng kanyang kalooban. At manatili kang focus sa purpose niya sa iyong buhay. So focus on God's purpose. Let me ask you, kapatid, what is the purpose of God for your life? Maaaring i-reveal niya ito sa isang situation sa iyong buhay. Magkaroon ng conflict sa inyong pamilya, magkaroon ng hindi magandang sitwasyon sa church, or maaaring sa iyong community, mayroong hindi magandang pangyayari. Or may mga situation ka sa iyong buhay na ang naririnig mo ay mga masasamang balita. Panahon ng suffering, panahon ng pangangailangan, panahon ng affliction. So in your circumstances, in your sufferings, or in the sufferings of other people, you need to be sensitive. You need to be sensitive. Because maybe yun ang gamitin ng Diyos para malaman mo kung ano yung purpose at plano niya sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. I remember, mga kapatid, nung ako po ay 27, 20
20 years old, no? Or going 21 years old, tayo tawagin ng Panginoon sa lugar na ito. So may pangangailangan ng pastor, may pangangailangan ng magagawa. And I understand, I heard God's calling and God's purpose and God's plan sa aking buhay. At yung mabigat na sitwasyon, dito before, 10 years, more or less 10 years ago na po nakakalipas. Nung nakita natin na may mabigat na sitwasyon, I do not know na ang goal at plano ng Diyos sa aking buhay ay papuntahin sa lugar na ito at mangaral ng kanyang salita. Hindi tayo magaling, hindi tayo matalino, hindi tayo malakas, pero I am sensitive at those moments na yun yung plano at kalooban ng Diyos sa aking buhay. And still, ito ho ang ating ginagawa. Focus on God's purpose. Because meron siyang gustong gawin sa buhay natin. And how about, it's one of us. I know na may purpose ang Panginoon sa iyong buhay. May gustong gawin ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka nandito lang para mabuhay sa iyong sarili at hindi ka nandito lang nang walang dahilan at walang gustong gawin ang Panginoon sa iyo. So you need to ask the Lord, what is your personal will or purpose sa aking buhay? At kung ano man yung i-reveal ng Panginoon sa iyo, you better listen to Him and focus on your relationship with Him. And stay on God's purpose regardless of the difficulties, regardless of the distractions. Ano man yung mga maranasan mong mga distractions or maybe negativity along the way sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Focus on God's purpose. Let us stand up and